Alam mo ba kung saan talaga napupunta ang pera mo kapag nag-i-invest ka sa isang mutual fund o UITF? Kung nakita mo na ang fund fact sheet ng mutual fund o yung tinatawag na KIDS sa UITF, binasa mo ba? O baka naman in-scroll mo lang pababa? Opo, naiintindihan ko, medyo technical at nakakalito yung mga yan. Pero huwag kang mag-alala. Sa video na to, tutulungan kitang intindihin ang fund fact sheet at KIDS, step by step. Taglish, walang jargon overload. Kung gusto mong matutunan kung paano magbasa ng investment documents nang hindi nalulunod sa mga terms, this video is for you. Hello mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman. Welcome back to our channel. In this video, tutulungan kitang i-breakdown ang fund fact sheet o KIDS para kahit first time mong mag-invest, gets mo agad kung saan ka pumapasok. Mabilis lang to, practical at walang jargon overload. Bilang investors, part ng due diligence natin ang mag-research bago maglagay ng pera sa kahit anong investment. Para sa mga mutual funds o UITFs, ang pinaka-main material na dapat nating tinitignan ay ang Fund Fact Sheet or FFS at Key Information and Investment Disclosure Statement or KIDS. Parang ito yung profile summary ng isang investment fund. Usually, 1 to 2 pages lang yan, pero nandyan na agad ang pinaka-essential na information kagaya ng investment objective, ano ang goal ng fund, fund facts, o yung general details like the launch date, fund type, minimum investment, fees, at iba pa. Top holdings o portfolio composition, saan ba talaga naka-invest ang pera mo? Performance, historical returns, usually 1 year, 3 years, at iba pa. Fund manager's market outlook, ano ang pananaw ng fund manager sa galaw ng market at paano ito nakakaapekto sa fund. Kung gusto mong gumawa ng smart at informed investing decisions, start by learning how to read the FFS or KIDS. Ngayon, let's get into it one by one. Tara. Okay, unahin natin ang investment objective. Ito ang pinaka-core purpose ng fund. Para saan ba talaga tong fund na to? Growth ba ang goal? Income ba? Or baka naman preservation? Usually, ang mga fund objective statements ay ganito ang itsura. Yung isa pang growth, yung isa pang income. Bakit ito importante? Kasi kung ang goal mo ay long-term growth para sa retirement, for example, baka bagay sa'yo ang equity fund na nakafocus sa stocks. Pero kung gusto mo ng mas safe at may regular income, like for short-term needs or semi-passive cash flow, baka mas bagay sa'yo yung bond fund or balance fund na income-paying fund. Ito po ang tip ko dyan. Don't just invest dahil sinabi ng kaibigan mo or ng isang advisor. Yes, alam ng advisor yung fund na ino-offer niya dahil siya ay isang lisensyado. Pero sabi ko nga, part ng due diligence natin ang mag-research. Kaya dapat po ay nagbabasa muna tayo kung ano ba yung objective ng fund. Kasi kung hindi yan aligned sa goal mo, baka hindi mo rin ma-appreciate ang performance ito o baka hindi ito mag-fit sa'yo. Next, let's go to the fund facts or yung general details. Ito yung mga basic information ng fund na parang ID card niya. Isa-isahin natin. Maganda, let's break this into sections. 3 parts para po mas madaling maintindihan. Number 1 is about the fund. Ito yung launch date, kailan nag-start yung fund. The longer the fund's track record, the more data we can look at to gauge how it performs through different market cycles. Name of the fund manager. Sino ang fund manager? Trusted ba siya? Reputable ba yung asset management company behind the fund? Fund size. Gaano kalaki yung fund? Malaking fund means maraming investors. May tiwala ang market. Pero minsan, smaller funds can also be more agile. So, depende rin sa strategy. Fund currency. Philippine pesos ba? Or US dollars. Very important ito lalo na kung may currency risk. Fund classification. Anong type ng fund ito? Equity fund ba? Bond fund? Balance fund? Money market fund? Number 2, how to invest. Minimum initial investment. Magkano ang kailangan para makapagsimula? Minimum additional investment. Usually 1,000 pesos yan or 500 pesos. Minimum holding period. Gaano katagal bago ka makapag-redeem? Early redemption fee. May penalty ba kung maaga mong kukunin ang pera? Redemption settlement.
Ilang araw bago mo makuha ang proceeds. Number 3, fees and charges. Ito yung annual management fee. Usually, nasa 1% to 2.5% per year deducted from the fund. Other charges like VAT and transfer costs may apply depending on the provider. Meron din ibang technical details na makikita sa fund fact sheet like the benchmark. Kadalasan ay PSEI for equity funds. External auditor, kung sino yung nag-check ng financials ng fund. Transfer agent, kung sinong bangko ang nagpa-facilitate ng transactions. Bottom line, bago ka ma-excite sa returns, fees, or historical performance, basahin mo na ang fund facts. Diyan mo agad makikita kung ano ang overview ng fund para makita mo kung swaks siya sa iyong budget, timeline, at comfort level. Tapos na tayo sa basics. Now, let's check kung saan talaga napupunta ang pera mo. Welcome to one of the most important sections, ang top holdings or yung portfolio composition. What does it show? Ito yung listahan ng mga specific companies, bonds, or instruments kung saan ini-invest ng fund manager ang pera ng mga investors. Kung equity fund ito, usually makikita mo dito ang mga top companies sa PSEI like Ayala, SM, BDO, Jollibee, at iba pa. Kung bond fund naman, ang makikita mo dito ay mga government securities or corporate bonds. Bakit mahalaga ito? Kasi dito mo makikita kung saan talaga naka-invest at exposed. Kung puro financial stocks lang ang laman ng fund at bumagsak ang banking sector, maapektuhan ang returns mo. Diversification ang keyword dito. Gusto mo ng fund na hindi lang concentrated sa isang kumpanya o isang sector. Here are the 3 things you can check in this section. Unang-una yung top 10 holdings. Saan pinakamalaki ang position ng fund? Pangalawa, yung sector breakdown. Balance ba yan across industries? Meron ba sa mga holding companies, industrial companies, financial companies, services, at iba pa? Geographical exposure. Kung may foreign assets ba? Anong mga bansa ba yan? Anong mga international assets ba yan? Ito po yung tip natin dyan. Kung ikaw mismo ay nag-i-invest sa direct stocks, iwasan mo syempre na mag-overlap. Anong ibig sabihin po nun? For example, meron ka na sa portfolio mo na BDO, SM, Jollibee stocks. Tapos nakita mo yung fund na pinag-i-investan mo, ito rin pala yung top 3 position. Baka masyado ka nang concentrated. So again, this part is where you get to see the real picture. Huwag lang basta tingin sa returns. Tignan mo rin kung saan nanggagaling yung returns na yon. Kasi at the end of the day, you're not just investing in a name. You are investing in actual assets or stocks. Siyempre, ito yung pinaka-importante sa lahat. Performance. Dito mo makikita kung kumita ba ang fund at gaano kalaki ang kinita over different time periods. Usually, ganito ang mga makikita mong numbers dyan. Merong YTD or yung year-to-date return. 1-year return, gain or loss in the past year, 3-year or 5-year return. For medium to long-term outlook, meron din diyang since inception return. Ito yung performance ng fund since the launching date. Kung makikita mo na plus 10% sa 1-year return, ibig sabihin, kung nag-invest ka exactly 1 year ago from the date of the fact sheet, tumubo ng 10% ang pera mo, assuming na wala kang withdrawals. Pero kung negative 3% naman, ibig sabihin na lugi. And that's part of investing. May ups and downs talaga. Kung sinabi namang plus 25% return in 3 years, hindi ibig sabihin na 25% every year. Total na po yan. Pero kung may nakalagay naman na compounded annual growth rate or yung CAGR, yun yung average gain per year over that period. Mas useful ito kung gusto mong i-compare sa ibang fund. Context is key. Huwag lang tumingin sa numbers. I-check mo rin ang taon na yon. Baka naman 2020 pala yung data. Alam naman natin may pandemic crash noon. Or baka nag-recover lang recently. Pero meron ding mga fund na maganda ang performance despite of the market conditions. Kadalasan ay mga actively managed fund to at dito mo makikita na magaling talaga ang fund managers nila. Ngayon, pag-usapan naman natin ang benchmark. Paano mo malalaman kung okay talaga ang performance ng isang fund? Simple, ikukumpara mo siya sa benchmark. Benchmark, ito ang performance standard ng isang fund. For equity funds sa Pilipinas, kadalasan itong PSE Index or yung PSEI. Halimbawa, kung ang fund mo ay kumita ng 10% at ang benchmark ay 6% lang, ibig sabihin,
magaling ang fund manager kasi na-outperform niya yung benchmark. Pero kung 4% naman ang return ng fund mo at 6% ang benchmark, ibig sabihin, underperforming siya. Remember, tumubo ang fund, okay yan, magaling. Na-outperform ba ang benchmark? Mas magaling. Consistent performance across different market conditions, mas maganda. Bottom line, don't judge a fund based on just one good year. Look at the longer track record. Check consistency and see how it performed during the good times and the bad times. Ngayon, pumunta naman tayo sa section na madalas hindi nababasa, pero super helpful. Ito yung Fund Manager's Market Outlook. Dito mo makikita kung ano ang perspective ng fund manager sa current economic conditions at kung paano niya ina-adjust ang strategy ng fund. Ano ba ang laman ng section na to? Usually, sinasagot dito ang mga tanong kagaya ng kamusta kaya ang market last month o last quarter? Ano ang expectations nila moving forward? Anong sectors ang promising o delikado sa tingin ng fund managers? May babaguhin ba sila sa strategy ng fund? Bakit ito mahalaga sa iyo bilang investors? Kasi dito mo makikita kung proactive ba ang fund manager o kung parang bahala na lang ang approach nila. It also helps you align your expectations. Kung sinasabi ng fund manager na volatile ang markets ngayon, then alam mong hindi ito time para umasa ng mataas na returns agad-agad. Tip ko po para sa mga investors, hindi mo kailangang maging economist para maintindihan to. Tanungin mo lang ang sarili mo ng mga bagay na to. Match ba ang strategy ng fund sa market conditions? Match ba ito sa risk appetite at goals mo bilang investor? So that's it mga ka-RFF. Now that you understand the fund fact sheet or KIDS, from objectives to performance to outlook, mas confident ka nang magbasa, magtanong at mag-decide ng investments. As promised, simple lang, mabilis, walang jargon overload. Tandaan, investing blindly is not investing. It is guessing. Kaya always start with information and use it to make smarter investment decisions. Kung helpful sa iyo ang video na to, please don't forget to like and share at syempre mag-subscribe ka na rin. Kung may tanong ka about a specific fund, comment below. And by the way, if you need help on how to start investing in mutual funds or UITFs, just let us know. Reach out to us and we will help you. Kung marami ka pa rin katanungan about investing and choosing the right fund for you, it might be best to consult an advisor. Nandito po kami para tulungan kayo. Muli, maraming salamat po sa aming mga subscribers. Kung ikaw ay bago dito, please be part of our growing RFF community by subscribing to our YouTube channel. With that mga ka-RFF, this is Morgan De Guzman once again. Thank you very much. God bless at kita-kita tayo ulit sa aming susunod na video.